Nakuha ng Gilas ang dalawang panalo at laban ito sa team ng Bahrain at Thailand at pwede na dumiretso ang Gilas team sa quarterfinals at posible ito kung magawa nilang talunin ang malakas na team ng Jordan. Nasabi nating malakas dahil na rin sa may line-up rin sila natatapat sa Gilas team pero hindi rin naman basta-basta na lang magpapatalo ang Gilas laban sa team ng Jordan at nagagawa nga rin nilang manalo laban sa team ng Jordan. Pero nagagawa nga rin ng Jordan na manalo kontra naman sa team ng Gilas sa mga nakaraang laro nila at palitan nga sila sa panalo at talo. Magiging isa talagang maganda at dikit na laban ang mapapanood natin sa laro ng Gilas laban sa Jordan. Ang mananalo sa game na ito ay ang magiging top 1 sa Group C at automatic na nga napasok sila sa quarterfinals habang ang matatalo naman ay mapupunta sa top 2 at mapapalaban sa knockout stage kontra naman sa top 3 ng Group D at ang mananalo sa larong ito ay pasok pa rin naman sa quarterfinals. May option pa rin ang Gilas kahit na matalo sila kontra sa team ng Jordan pero mas maganda pa rin na makuha nila ang panalo laban sa team ng Jordan nang sa ganun nga ay pasok na kaagad tayo sa quarterfinals ng Asian Games. Nagustuhan naman natin ang naging takbo ng laro ng Gilas sa kanilang dalawang laro dito sa Asian Games laban sa team ng Bahrain at Thailand dahil na rin sa lumakas ang mga teams ng Bahrain at Thailand pero ipinakita pa rin ng Gilas na maging sila ay naghanda para makakuha ng mga panalo dito sa Asian Games at umabot nga sa medal round. Mission ngayon ng Gilas ang gold medal at nasabi na rin ni Coach Tim Cone na ito ang kanilang goal pero alam rin niya na hindi nga ito magiging madali ang pagkuha ng gold medal dahil nandyan ang Jordan, South Korea, Japan, China at iba pang malalakas na teams na kayang-kayang makipagsabayan laban sa Gilas team. Magkakasubukan na nga ang mga malalakas na teams dito sa Asia at ito ay ang team ng Japan laban sa South Korea at ang Gilas naman laban sa team ng Jordan. Ang China naman ay relax lang sa kanilang grupo sa first round dahil na rin sa wala nga silang katapat na medyo malakas-lakas na team pero asahan natin na pagdating ng quarterfinals ay posible na matapat sila laban sa Japan, South Korea, Gilas o kung hindi naman kaya ay ang team ng Jordan. Ang limang teams na ito ang posibleng umabot sa top 5. Ang Gilas, Jordan, China, South Korea at Japan at tatlo rin lang sa limang teams na ito ang pwedeng magkamedalya. May hirapan pa rin ang Gilas dahil lima nga silang malalakas na teams at alam rin natin na kahit alin sa apat na teams ang Japan, China, Jordan at South Korea ay kayang-kayang talunin ang Gilas at ganoon rin naman ang Gilas kayang-kaya rin nilang talunin ang apat na teams na ito at magkakatalo na lang sa laro mismo kung sino ang mas magiging angat ang laro. Kung magawa naman ng Gilas na manalo nga laban sa team ng Jordan ay nangangahulugan na posible silang umabot sa top 3 at magkaroon nga ng medalya dito sa Asian Games. Ang mga naging top scorer natin laban sa team ng Thailand ay sina Seiji Perez na merong 16 points, Justin Brownlee na nanguna at merong 19 points, Junmar Fajardo na meron namang 9 points at yung iba naman ay 7 points, 5 points, 6 points at halos lahat nga ay merong nagawang puntos at hindi blanco ang kanilang stats sa puntos. Maganda ito dahil lahat sila ay may nagawa sa opensa at sana nga ay ganito palagi dahil na rin sa mas nagiging balanse ang takbo ng team at gumagamit talaga sila ng mga play na para sa team at hindi nga one-man show ang nangyayari sa laro ng Gilas. Jordan na nga ni Rondae Hollis Jefferson at Ahmad Alduairi ang susunod na makakalaban ng Gilas at may kabigatan nga rin ang team na ito. Justin Brownlee at Rondae Hollis Jefferson ang inaasahan na magiging magka-match up sa game na ito at si Junmar naman at Ange Kouame ang magpapalitan laban sa 6'11 na sentro ng Jordan na si Ahmad Alduairi. Parehong wala pang talo ang team ng Jordan at ang Gilas team kaya naman isa ito sa mga laro na talagang inaabangan ng mga Filipino basketball fans at maging ang mga fans rin ng Jordan dahil ang mananalo nga sa game na ito ang makakapasok kaagad sa quarterfinals. 50-50 ang larong ito at kahit alin sa dalawang teams ang pwedeng tanghalin na panalo. Magbibigay tayo ng sa palagay natin kung bakit ang Gilas ang mananalo. Meron tayong Ange Kouame at Junmar Fajardo na magpapalitan o kung hindi naman kaya ay pwedeng magsabay sa loob ng paint. Depende na rin sa sitwasyon ng laro para sa advantage. Magiging match na match naman ang laro ni Rondae Hollis Jefferson at Justin Brownlee sa kabuuan ng laro simula sa first quarter hanggang sa fourth quarter. At ang isa pa sa susi para manalo ang Gilas ay ang consistency ni Seiji Perez sa opensa. Nakikita natin na meron lang sobrang liit na advantage ang Gilas at kung gagamitin nga nila ito ng husto ay pwede silang manalo laban sa team ng Jordan. Yun nga ang sa palagay natin ang konting lamang ni ng Coach Tim Cone na pwedeng maging lamang ng Gilas sa laro mismo. Pero ulitin lang natin na halos parehasan pa rin ang laro ng dalawang teams na ito at magiging dikit talaga ang laro sa September 30. Ang Japan naman at South Korea na maglalaban sa September 30 ay parehas rin na sila ang nangunguna sa kanilang grupo at ngayon nga na maglalaro o maglalaban ang dalawang teams na ito ay magkakaalaman na rin kung sino ang unang makakapasok sa kanila sa quarterfinals. Halos patapos na nga ang first round ng Asian Games sa men's basketball 5 versus 5 at malapit-lapit na tayo sa quarterfinals kaya naman mas lalo pang nagiging mahigpit ang mga laro at mas lalo pang nagiging matindi ang ginagawang preparasyon at pag-scout ng mga players sa kanilang makakalaban. Marami nga sa atin ang
ang umaasa at may gustong makakuha ang Gilas ng medalya dito sa Asian Games dahil na rin sa sobrang tagal na rin at mahigit na nga sa 2 dekada na walang nakukuhang medalya ang Gilas sa larangan ng basketball dito sa Asian Games. Kaya naman isa na namang history ang pwedeng magawa ng Gilas kapag nanalo sila dito sa Asian Games at nakakuha sila ng medalya at maaalis na nila ang record ng Gilas na no medal sa larangan ng basketball sa loob ng mahigit sa 2 dekada at mapapabilang na ulit tayo sa powerhouse teams dito sa Asia. Labanan na nga ng mga malalakas na team sa September 30 at huwag nating kalimutan na suportahan ang Gilas sa araw ng laro.